Maraming tao ngayon dito sa Senado, guys. Ginawa na din silang tent. Siyempre dumami na rin kasi dinumog na ng mga vendors. At andito mga ABS-CBN, GMA, PTV, dito na. Kaya ulan na naman. Dumarami yung tent ha. So yan guys, nandito po yung mga kababayan natin, mga nakaupo dito sa Maya Center Island. Ito po yung ganap dito sa Senado. Yes to hybrid, no to Miro. Mula sa Akbayan Party, Akbayan Youth, Student Council Alliance of the Philippines, Bulacan State University Student Government at Pulsuan. Ang mga kasama mula sa mamamayang Liberal Party List, ang mga kasama mula sa Sentro Manggagawa at Partido Manggagawa. Sa mula ding lahat, mag-uumpisa ang ating programa sa pamamagitan ng pananahimik at pagdarasal. Tatawagin natin mula sa Pasay City, isang leader estudyante, si Kirsten Azalcon, para pangunahan ang ating panalangin. So tayo ngayon lahat ay manalangin sa ating Diyos. Panginoon, nandito ang bawat mamamayang Pilipino. Nagtipon-tipon ang bawat isa, bawat matanda, bata, dahil kami ay nananawagan, Lord, ng hustisya, Panginoon, para sa bawat mamamayang Pilipino. Lord God, we are asking, O Lord, for your wisdom, Lord God, for a peaceful protest, Lord, because we believe that this is our right as people and as citizens of the Philippines. Lord, we believe that through this initiative, Lord, we will be able to stand up for those who are marginalized, for those who are abused, Panginoon. Lord, we ask for a peaceful protest. Give everyone here hearts that are full of wisdom, Lord. Kasi, Lord, you honor a heart that is in the right posture. And here we are right now, Lord, in front of the Senate of the Philippines to fight for every Filipino people. Kasi parte kami, Lord God, ng mamamayang ito at mahal namin ang bawat isa. Kaya kami ay nananawagan ng hustisya. Lord, may this protest be successful. Panginoon, we surrender, Lord God, everything to you, O Lord. In Jesus' name we all pray. Amen. Maraming salamat sa puno ng damdamin at puso na panalangin na yon kasamang Kirsten. Kaya naman mga kasama, bakit tayo nandito? Ilang buwan tayong pinaghintay ng Senado. Ilang buwan tayong pinaghintay ng ating mga senador at kung ano-ano pa ang pinagsasabi sa atin. Pinagdidribble-dribble, binobola at iniikot tayo kung ano-anong dahilan ng sinabi. Ang gusto lang naman natin ay litisin! Litisin! Sara Duterte! Litisin! Litisin! Sara Duterte! Ilang buwan ang pinaghintay, nagpagawa na nga ng kung ano-anong preparasyon ang sinasabi, tapos biglang sasabihin na hindi na daw kaya. Kung ano-anong dahilan, dahilan pa nila yung ibang trabaho nila na bilang legislative body. Ang dami ring pigil, ang daming resolusyon.
Kaya naman mga kasama, ang ating panawagan, konstitusyon ipatupad! Itaas ang mga panawagan mga kasama at mas malakas. Konstitusyon ipatupad! Impeachment trial now na! Litisin! 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 Si Sara Duterte! Kaya habang hinihintay natin ang mga senador na manumpa, habang hinihintay natin sila bilang senator judges na maglilitis at magko-convene kay Sara Duterte, umpisahan natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang pagbati at welcoming remarks mula sa spokesperson ng Tindig Pilipinas at isa sa mga complainants ng first impeachment complaint ng Tindig Pilipinas at iba't ibang mga civil society groups at in-endorse yung bayan Representative Percy Sendanya. Walang iba kundi ang Executive Director din ng Ninoy Aquino Foundation. Walang iba kundi si Sir Gigodi. Palakpakan natin siya mga kasama. Magandang hapon po sa ating lahat. Day 2 na po ito ng ating pagkikilos upang manawagan ng pananagutan para kay Sara Duterte at pananagutan din sa ating mga senador na dapat nilang tupin yung kanilang tungkulin na sumunod sa ating saligang batas. Meron po ba? Sino po dito ngayon yung kasama kahapon? Meron po ba? Sobrang init ng araw kahapon. Baka napapansin niyo po, medyo namumula po ako ngayon, hindi po ako nakainom, sunburn po ito. Ako yung tipong tao na hindi nangingitim, namumula lang. Pero kahit na sobrang init ng araw, hindi tayo umalis. Pinadinig natin yung boses natin sa Senado na kailangang litisin si Sara Duterte. Ngayon naman po, makulimlim, baka umulan, pero nandito pa rin tayo. Bakit tayo nandito? Kasi alam natin kung ano ang tungkulin natin bilang mamamayan. Yung konstitusyon po natin, yung konstitusyon na ipinaglaban natin noong 1986, nagbibigay siya ng kapangyarihan sa bawat mamamayan na maghain ng impeachment complaint upang makahanap, upang maipaglaban ang pananagutan. Yun po yung ginawa ng first complainants, ng second complainants, ng third complainants. Mamamayan, tinupad ang ating tungkulin. Ngayon po, tayo po na nandito kahapon, tayo po na nandito ngayon, tayo po na darating bukas, tinutupad natin yung ating tungkulin. Tayong lahat ay nagtatrabaho, tayong lahat ay nagtitiis, tayong lahat ay lumalaban. Isang grupo lang ang patalo. Ang grupong yon ang nasa likuran natin, nasa harap natin, yung Senado. Kung ang karaniwang mamamayan kayang tupin yung tungkulin na nakasaad sa konstitusyon, bakit hindi gumagalaw ang ating Senado? Sagrado ang mandato nila. Sila yung hinalal ng taong bayan, pero sila pa ang nagtutumpik-tumpik, sila pa yung nahuhuli tuwing kailangan ng ipatupad yung mandato ng konstitusyon. Kaya ngayon po, sa ngalan po ng Tindig Pilipinas, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nandito ngayon, sa lahat ng naninindig para sa katarungan, para sa hustisya. Salamat po sa mga darating bukas dahil tuloy-tuloy po yung panawagan natin na ituloy ang paglilitis, ang impeachment trial kay Sara Duterte. Alam niyo po, siguro huling punto na lang, isang guro din po ako. Kakapasok ko lang po ng grado kahapon, medyo nahuli ng konti. Sorry na lang sa mga estudyante ko. Sige, yung core quiz naman na po. We do our best, di ba? Pero ang nangyayari, medyo nakapagtataka kasi bato-bato sa langit na lang. Pero minsan kasi may mga estudyante, pagpasahan na ng requirements, anong ginagawa? Parang magpapasa lang ng yung introduction ng paper nila, tapos yun na yun. Diba? Bato-bato sa langit. Ewan ko kung may gumagawa doon ngayon. Pero parang yung ginagawa ng ating Senate President, yung ginagawa ng ating Senado, parang ganong modus yung ginagawa. Nanumpa si Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng ating impeachment court. Pero supposedly, hindi pa yon ibig sabihin na na-convene na yung impeachment court.
Pinapaantay pa tayo hanggang bukas kahit na again, paulit-ulit nating sinasabi na fourth week dapat mag-proceed yung impeachment trial. Incomplete pa po ang ating Senado. Incomplete pa po sila sa requirements na nakasaad sa ating saligang batas. Hindi po natin yan tatanggapin. Kailangan pong mabasa ang articles of impeachment. Dapat binasa na siya kahapon, last week, last month, noong Pebrero, dapat nabasa na yon. Incomplete pa rin sila. Kaya napakahalaga yung ginagawa po natin dito. Hindi tayo papayag na magwawakas ang 19th Congress hanggat hindi pa binabasa ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtindig kahapon, today, bukas, at sa kung saan man tayo dadalhin ng pagkikilos na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Kiko din mula sa Tindig, Pilipinas. Narinig natin si Sir Kiko. Hindi natin patatapusin ang 19th Congress. Hindi natin hahayaan na maging 20th Congress na ito nang hindi natin naririnig ang litisin, litisin! Si Sara Duterte! Litisin, litisin! Si Sara Duterte! Konstitusyon ibatubad! Konstitusyon ibatubad! Kaya kung naghahanap ng ating mga puso sa ating paninindigan sa harap ng Senado upang marinig ng mga senador ang ating panawagan na litisin na si Sara Duterte at i-convene ang impeachment trial court, ating din pag-alapin ang ating paninindigan sa pamamagitan ng isang community singing sa pagkanta natin bilang isang taong bayan, bilang isang komunidad. Kaya tawagin natin si